natin, 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang maulang umaga pa rin naman. Maulan pa. Ha? Ngayon pong happy TGIF. Thank God it's Friday. Happy Friday. Unang Friday, no? It's first Friday of the month. Kaya pala meron tayong misa. Yan po sa lahat. Anyway, mga kaibigan, sa lahat po nating mga tagapakinig sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, kumusta na po tayo? Lalong-lalo na po, naku, yung mga binabayo po ng mga pagulan, ano? Sabi ng Pag-asa, humina na po bilang low pressure area ang bagyong Maymay. Pero syempre, mga pag-ulan, ang dating bagyo daw, magiging trough na lamang ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero may babala ng malalakas na bugso ng hangin sa maraming bahagi po ng bansa hanggang sa araw po ng Sabado habang patuloy na umiiral yung gale warnings yan po sa karagatan ng extreme northern Luzon. Ingat po tayo dahil palalakasin ng habagat, no? Hindi man papasok daw po, no? Hindi nasang papasok sa loob ng bansa ang Typhoon Dolphin. Palalakasin pa rin niya ng habagat na magdadala po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Ayan, naku. No, lalo na daw po sa kanlurang bahagi hanggang sa katapusan po ng linggo. Ingat-ingat. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po niyo lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Naku, hitik na hitik tayo ngayong umaga. Habol tayo, habol. Meron po tayong 2 pasyente. Mamaya sikapin nating matulungan. Ayan, dahil tayo po'y naghahabol. Mamaya meron tayong meron tayong senior citizen. Anyway, dahil ngayon po ay Happy Friday morning. Sabi ng iba, thank God it's Friday. Eto na, ataw tayo ha. Mga kaibigan, meron po tayong makakausap ngayong umagang ito, dito sa ating programa. Bigyan pansin naman natin yung ating pong kalusugan. Ano po? Dahil madalas may mga ganito din pong inilalapit sa atin sa Operation Tulong, lalong-lalo na po pag-uusapan natin ang ating atay. Ayan, di bali, mapapakinggan nyo sa mga susunod na segment natin, yung Bantay Atay. Napakahalaga po niya na dahil marami po tayong mga kababayan, meron na pong ganyang sakit. Tapos hindi nila alam, malala na pala. Nandun na sa stage na, alam nyo, hindi na pwedeng mapagaling. Di ba? So, pag-uusapan po natin yan. Makakasama po natin isang internal medicine doctor. Ang kanya pong specialization, gastroenterology at hepatology. So, isa po siyang enterologist at hepatologist. Nakasama natin the past few days at makakasama natin sa mga susunod na segment natin, Dr. Jeneline Agkawili Conde. Doc, magandang umaga. Good morning. Good morning, Miss May. Maulang umaga. Good morning.
Yes, Ma'am Miss May, no? Maulang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin dito ngayon sa Operation Tulong. Marami pong salamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayong umaga. Nako, syempre naman, sabi ko nga sa inyo, mapapakinggan na tayo dito, no, ito sa ilang segment natin. Bantay-atay. Gaano ba kahalaga muna, no, sa atin ngayon na atin namang pagtuon ng pansin yung atay dahil marami na rin pong namamatay ng dahil dito. Pagka po ba pag-uusapan natin yung atay, pang ilan ba to dun sa mga concern sa ating health nowadays, Doc Jenny? Yes, Miss May, no? So ang atay po, isa sa pinakamahalagang organ sa ating katawan. At yun nga, sa ating mga statistika, no? Ang liver cancer po kasi ang pang-apat sa pinaka maraming kaso ng cancer, no? Or pang fourth most common cancer dito sa Philippines. And the problem with liver cancer kasi it's the second most common cause of cancer death. Ibig sabihin, pumapangalawa siya sa nagiging sanhi ng pagkamatay ng isang tao, no? At ang liver cancer kasi karaniwan dito sa Pilipinas, ang most common cause ay dahil sa viral hepatitis o yung tinatawag nating dahil sa chronic hepatitis D. Ano nga ba no? yung viral hepatitis na yan, Doc? Paliwanag mo nga sa amin Yes, kasi Miss May. parang bago lang sa pandinig ko, may viral pala sa hepatitis. Oo, tama, Miss May, no? So, ang atay natin, no, pagbalikan natin, no? So, isa nga siya sa nabanggit ko na pinakamalaking internal organ. At binibigyan natin siya ng importansya kasi nag-iisa lang to, no? At marami siyang ginagawa sa ating katawan. So, hindi siya ginawa ng ating Panginoong Diyos na nag-iisa at malaki ng walang trabaho. So marami siyang trabahong ginagampanan sa ating atay. And isa doon yung sa tinatawag nating tumutulong siya sa ating digestion, no? Siya yung gumagawa ng bile or sa Tagalog yung papaitan, no? Kumakain ka ba noon, Miss May? Masarap Oo, yun. Pero hindi na ngayon. Yun. Konti na lang. Oo. Konti na lang, no? So, ang papaitan, ito yung tumutulong sa pagtunaw ng mga kinain natin, lalo na yung mga taba. Para pagdating sa bituka, ia-absorb na lang siya. Pangalawa, ang isang trabaho ng atay ay yung para siyang filtration system, no? So, lahat ng kinakain natin, iniinom, dumadaan sa atay. Siya yung naghihiwalay ng lason sa hindi. Yung lason, yun yung idinudumi natin. At yung hindi, yun yung ginagawang energy or pagkain ng ating mga cells. Pangatlo, isa rin sa mahalagang trabaho ng ating atay, gumagawa ng mga tinatawag nating coagulation factors or clotting factors, no? So ito yung tumutulong na sa pagpapaampat ng pagdurugo. So kaya makita mo yung mga pasyenteng may problema sa atay madali siyang magdugo o di kaya magdaling magpasa, no? Ayun. So yun po. So dito, so yun po. So marami pa, no? Mauubos ang isang buong araw natin, Miss May, Pag kung pinag-usapan i-enumerate ko natin. lahat ng Oo. trabaho Tama. ng ating atay, no? Oo. So pag namaga ang ating atay, yun yung tinatawag nating hepatitis. So it comes from the word hepa means atay and itis means pamamaga. So marami hong pwedeng dahilan ng hepatitis or pamamaga ng atay at dito nga sa Pilipinas, ang most common is yung dahil sa virus o yung mga viral hepatitis. Other cause pa ng possible cause ng hepatitis or pamamaga ng atay dahil sa alak, sa mga gamot na iniinom o di kaya sa sobrang taba ng atay, yung tinatawag nating fatty liver. So I think ang pagtutuunan natin ngayong umaga is dahil sa viral hepatitis. Yes. No? O nga, gusto So ito nating nga, malaman yan. Kasi kapag sinabi kasing viral, di ba, Doc Jenny, naipapasa ba yung yung hepatitis at if ever ano yung mga sintomas halimbawa sa katulad ko na hindi ako aware na meron na pala ako ganung problema if ever. Yes, Miss May, no? So, ang viral hepatitis ay dahil nga sa viruses. So, maraming klase po yan. Yung mga tinatawag nating hepatitis A, hepatitis B, C, D, and E, no? So, yung hepatitis A, umpisahan natin, no? Ang hepatitis A, ito yung sinasabing kumain ng madumi or ng ihaw-ihaw,
no? Hindi naman natin nilalahat or yung tusok-tusok at at biglang parang nagkaroon ng trangkaso ang pasyente or biglang nanilaw. So, ito yung naipapasa sa pagkain, no? Or fecal, yung tinatawag naming fecal oral route. So, ang kagandahan sa hepatitis A, acute lang to, ibig sabihin, hindi siya tumatagal ng more than 6 months at pwedeng mag-spontaneously resolve yung pasyente. Ibig sabihin, pwedeng kusang gumaling yung pasyente. So that's why we advise, no, na lahat ng pasyente, siyempre make sure lagi na yung pagkain na kinakain malinis, mahusay ang pagluluto or malinis ang pagkakaluto, no? Lutong-luto. At ang isang rin, maghugas ng kamay, no? Bago kumain. Kasi yun, baka mamaya nagpunta pala sa banyo tapos hindi naghugas ng kamay, no? Pwede magkaroon ng hepatitis A. So, pwede nating ma-prevent na hindi tayo magkaroon ng hepatitis A sa simpleng paghugas ng kamay. At ang kagandahan sa hepatitis A, Miss May, may bakuna against Hepa A. So maganda rin magpabakuna against hepatitis A. No, kabaliktaran po 'yan, Miss May, nung tinatawag nating hepatitis B. So ang hepatitis B, Miss May, ito naman yung hindi siya sa pagkain na kukuha, kundi blood-to-blood contact or any exchange of body fluids. So ito yung nakukuha pwedeng natusok ng karayom na hindi malinis o di kaya nagpatato, hindi nyo sigurado na yung karayom na ginamit sa inyo ay bago, na igamit na pala sa iba, Miss May, tapos ginamit sa inyo, no? Pwedeng mapasa yung virus doon, no? Or di kaya nagpa-ear piercing, di ba? Oo, Miss May, 'di ba? Ngayon ang dami sa nakikita natin kung saan free ear piercing, no? So baka mamaya make sure din lagi na bago yung karayom na gagamitin. Baka mamaya may free hepatitis B na makuha. So make sure lang lagi na malinis, no? At bago yung karayom na ginagamit. Pwede rin po through sexual contact makuha ang hepatitis B. However, 70% ng mga Pilipinong may hepatitis B ay nakuha nila galing sa kanilang nanay na ipasa sa anak. So, ito yung through the process, yung vaginal delivery. So, na-expose yung baby dun sa hepatitis positive na nanay at na-expose sa kanyang dugo. Kaya siya nahawa ng hepatitis B. So, that's why, no, ang problema sa hepatitis B, ito yung pwedeng sinasabi natin uwi sa chronic infection. Ibig sabihin, pwedeng habang buhay, no, na infected yung pasyente with hepatitis B, no? Oo. So hindi lahat, no, sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Lifetime ng gamutan, Dok. Ganun ba 'yun? Yes, Miss May, no? Oo, dito sa Pilipinas at sa buong mundo, wala pa ho talagang gamot or tableta na kayang tanggalin yung virus sa atay. Hopefully, no, may mga naririnig na tayong mga clinical trials na may posible ng gamot. Pero as of now, hindi pa talaga siya proven. So, kaya ang problema sa hepatitis B dahil pwede siyang manirahan sa atay ng isang tao ng habang buhay, pwede siyang mag-cause yun nga ng sobrang pamamaga ng atay. At pag namaga ng namaga, eventually, pwedeng mauwi sa pagkasira or yung tinatawag nating cirrhosis. And having hepatitis B can also lead to liver cancer, Miss May, no? Okay, so that's why, ina-advise natin na yung lahat ng pasyente na may hepatitis B ay magandang regular na magpa-check up, no, regular na magpa-test, ultrasound, blood test, no, para malaman kung gising ba yung virus or hindi. Kung may gising na virus or yung tinatawag naming reactivation, pwede silang bigyan ng antiviral tablet, no, para patulugin ulit yung virus at hindi mauwi sa cirrhosis or liver cancer. At we do, yun nga, regular na follow-up or screening para ideally every 6 months na ultrasound sila, blood test na AFP para malaman kung may bukol ng tumutubo sa atay. So, ina-advise din namin, Miss May, no? Kasi ang daming pasyente or tao na pinandidirihan ng mga pasyenteng may Hepa B. No? So, yun yung pinapakiusap namin na hindi sila dapat pandirihan. No? Diba, dapat iwasan. Yes, may stigma. May stigma. Opo. Kasi baka, di ba sa atin, mga Pilipino, uy, may Hepa yan, nakakahawa yan. Hindi po ganoon yun. No? So, ang ano po doon is hindi kailangan ihiwalay yung mga kanilang mga kutsara, baso, plato. Pwede silang yakapin, pwedeng halikan. Kasi hindi ho basta-basta
nakakahawa ang mga pasyenteng may hepatitis B. Ayun. Po. At least na-categorize. Pero kanina nabanggit mo, Doc, isa na lang po, dun sa viral hepatitis, meron ng bakuna, di po ba? So, pagkahalimbawa, kailangang magpabakuna, dapat anong gagawin? Ilang taon ba dapat na mabigyan ng mga bakunang ganito? Dahil unang-una, baka mamaya mayroong mas bata, di ba? Meron ng sakit na hepatitis talaga. Sabi nyo nga, yung iba nakuha sa magulang, sa nanay. Yes, Miss May, ang ganda po ng inyong tanong, no? So, ang may bakuna pong available tayo is yung for hepatitis A and hepatitis B. So, kahit sino po, kahit may edad na, lolo't lola, buntis, mga bata, or kahit tayo, Miss May, ay pwedeng makareceive anytime ng hepatitis A and hepatitis B vaccination, no? So, actually, meron tayong paraan para malaman kung bakunado tayo or yung tinatawag nating protektado ba tayo against Hepa A and against Hepa B, no? So, we do request yung tinatawag naming anti-HAV IgG para ma-check kung protektado ka against Hepa A at hindi mo na kailangan ng bakuna. For hepatitis B naman, kinukuha namin yung anti-HBs titer, no? So kung ang anti-HBs is non-reactive or less than 10 IU per ml, yung resulta, ito yung mga ina-advise nating magpabakuna. Pero, kanwari, yung anti-HBs titer nila is more than 10, no? Ideally, mas maganda, mas mataas. They are protected against Hepa B at hindi na nila kailangan magpabakuna against Hepa B. So kahit sino po, we really advise, no, na magpabakuna kasi tanging lang po ang sa liver cancer, no, pwede nating ma-prevent sa pamamagitan ng pagbabakuna ng hepatitis B. Oo. Ito po ba yung pagka ipinanganak parang may certain age na ibinibigay? Tama ba, Doc? Sa mga pediatrician, di ba? Meron ng ganito. Tama po ba? Apo. So sa yung sa hepatitis B po, nasa ating batas, no, na ideally dapat lahat po ng sanggol within 24 hours ng pagkapanganak, dapat nabakunahan na sila against hepatitis B. So for hepatitis B, it is given for 3 doses po kasi. No? Kanari, ngayon, usually after a month and after 6 months. No? So dapat, kanari, kung sa ating mga may edad. So sa mga sanggol, no, binibigay yan, no, yun nga, pagkapanganak, pag-follow up sa mga pediatrician, usually kasama na rin yan dun sa ibang vaccine, no? Meron silang tinatawag na penta, no? Kasama na ng ibang basta kasama siya sa ibang mga vaccine na binibigay. Oo, lalo na, natatanda ko yan kapag may yung isang tusukan na lang tapos 5 gamot na or 5 sakit na yung ipe-prevent niya. Mahalaga yun kasi di ba yung baby book ng mga bata, lalo na pagka mga bakuna ba yung dapat na ibigay, ano? At syempre din sa mga matatanda, dapat din alam nila kung kailangan nila na magpabakuna na. Dapat aware tayo sa ganun. Ano, Doc? So, Doc, yes. Opo, maikli na lang po, munting payo na lang sa ating mga kababayan para nang sa ganun di nila ngayon pa lang, maaga pa lang makapagpa-check up, di po ba? Go ahead po. Okay, so sa ating bantay-atay, pinapaalalahanan natin, no, nandito tayo, Miss May, na hindi tayo para manakot sa ating mga kababayan, no, pero para magbigay ng impormasyon, no, na dapat, no, ugaliin na laging malinis, no, maghugas ng kamay bago kumain. At syempre, ina-advisean din natin na lahat tayo ay maganda sana magpa-screening for hepatitis B. Kung wala mang hepatitis B, magandang magpabakuna against hepatitis B para hindi magkaroon. At kung sa mga lahat naman ng mga pasyenteng may hepatitis B, magandang regular na magpakonsulta at magpa-check up sa doktor para maagang nabibigyan ng gamot at saka hindi na mauwi sa tinatawag nating cirrhosis at liver cancer po. At nagagamot kagad. Ayun. Maraming salamat po, Dr. Jen. Ako, salamat at siguro sa mga susunod makapagkwentuhan pa ulit tayo.
Salamat po. Thank you, Miss May, at sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. Ingat po silang lahat, lalo na't maulan ngayon. Oo, batiin mo daw yung mga Ilocano, Doc, Jenny, mga agkawili. Opo, yung mga kababayan. Opo, Alam mo sa naman. Isabela, Kawayan. Uh-huh. Yes, opo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. May dugo din kasi ako agkawili. Kaya sabi ko, agkawili si Dr. Jen nung una kami nagkita. Thank you so much po. Good morning, Dr. Jenny Lee Nagkawili Conde. Sa internal medicine, of course, gastroenterologist and hepatologist. No, di ba? So, at tabayanan po, mapapakinggan ninyo yung bantay-atayan dito po sa ating programa. At dun sa public service hour, at then of course, kay Lakay Deo Macalma. Oras natin, 40 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong